Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng Masang Pilipino. Title, Father David, naniniwalang Voice of God ang prosecution team na haharap sa impeachment trial ni BP Sara. Inilarawan ni Father Mel David bilang boses ng Diyos ang mga miyembro ng House Prosecution Panel na magsisilbing taga-usig sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, kasabay ng panawagang pairalin ang katotohanan sa nalalapit na paglilitis. Sa misa na idinaos ng Clergy for Good Governance sa Immaculate Conception Cathedral of Cubao, sinabi ni Father David na ang prosecution panel na pinamumunuan ni Luistro ay kinasangkapan umano ng Panginoon upang katawanin ang sambayanang Pilipino sa impeachment proceedings. Ito ang sabi ng pare. The members of the prosecution of this impeachment trial of the Vice President will be the voice of God, addressing the Filipino people to rise up and walk through courageous and truthful presentation of evidences that will finally bring darkness at the back of our human history and bring light to the life of Filipino people. Pinangunahan naman ni Father Bong Sarabia ang misa habang dumalo rin ang ilan sa mga complainant sa impeachment na sina Robert Reyes, Flavie Villanueva at Joel Saballa bilang pagpapakita ng suporta sa nagpapatuloy na proseso ng impeachment laban kay Vice President Duterte. Okay. Voice of God. Ito, opinion ng isang pare. Bahala na ang taong bayan tayo kung maniniwala ba tayo na ang team ni Luistro ay boses ba talaga ng Diyos. Tingnan natin ang reaksyon ng taong bayan. Dito mo makikita kung naniniwala ba sila dito kay Father David. 45,000 ang nag-react, no? 34,000 ang tumatawa, 4,400 ang galit. 4,900 ang nag-like at ang nag-love is only 525. So, ibig sabihin, halos 90% sa nag-respond hindi naniniwala dito sa ating butihing pare. Kaya nga, opinion niya lang yan. It does not mean na totoo na once na nagsalita ang pare, boses ng Diyos yan, paniwalaan ninyo, Luistro, kasangkapan ng Diyos para maipahayag ang katotohanan at maparusahan ang magnanakaw, kaban ng bayan. Papaano naman yung nasasangkot? Maleta gang. Nandyan sila yung sa House Prosecution Panel, may mga inakusahan ng Brave 18 Marines na tumanggap ng maleta. Kaya, boses ng Diyos, bahala kayo kung maniwala kayo. Ako, ang boses ng Diyos, paano natin maririnig? Una, sa Biblia. Kaya nga tinawag ang Biblia na salita ng Diyos. Kung gusto nating marinig ang boses ng Diyos, ako nung una, halos wala akong naririnig na boses ng Diyos. Salita ng, kaya hindi naman ako nagbabasa ng Biblia. Kaya lang nung nagsimula ako nagbasa ng Bible, nagsimula ako 1983. Second lieutenant pa ako noon. Kasi takot akong mamatay sa Mindanao. Sundalo na ako, second lieutenant, undergoing ang training namin sa isang kampo sa Pangasinan at i-deploy kami sa Mindanao. Takot na takot akong mamatay. Nagdasal ako sa Diyos. Sabi ko, Panginoon, pag mamamatay ako, at this moment in time sa buhay ko, mapunta sa Mindanao, may impyerno ako. Bakit? Lahat ng bisyo na pagdaanan ko Alam ko, masamang tao ako by that time.
Panginoon, anong gagawin ko? Ayokong maimpyerno, anong gagawin ko? Para kung mamatay man ako sa Mindanao, gusto kong mailangit. Excuse me. Ang sagot ng Panginoon, ganito. One day, may napulot akong papel sa daanan na yun na yung sagot ng Panginoon sa dasal ko. Sabi doon, kung naniniwala kang may Diyos, paniwalaan mo rin ang kanyang salita. Basahin mo ito at sundin. Sabi ko, ganun ba? Talagang nangusap na nagsalita ang Diyos sa papel na yon. Paniwalaan ko daw ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, Biblia. Nung una, hindi ako nagbabasa eh. Kaya, yung kampo na destino ko, Manawag, Pangasinan, merong simbahan doon, Roman Catholic Church na sikat sa Luzon. Maraming pilgrimage na nagpupunta dahil nagmilagro daw ang Birhen Maria. Doon ako sa simbahan. Yung Our Lady of Manawag Church. Doon ako unang bumili ng Ilocano Bible. And since 1983, nagbabasa ko ng Biblia up to now. At dahil sa pagbabasa ko ng salita ng Diyos, araw-araw yan, meditate pa, nagnilay-nilay yan. Naririnig ko ang boses ng Diyos. Yun ang pinakasigurado na boses ng Diyos, salita ng Diyos. But also in some other ways. Example, yung mga pangyayari sa buhay natin, inaalaw ng Diyos na may mangyaring masama o problemang darating para marinig natin yung boses niya. O kaya ay sa pamamagitan ng ibang tao. Ano yung ibang tao? Pwedeng pare, pwedeng pastor, ministro, o pwede yung asawa, anak, mga ibang tao, or circumstances sa buhay. Yun ang aking experience. Paano natin marinig ang boses ng Diyos? Importanteng marinig natin ang boses ng Diyos para tayo hindi maligaw ng landas. Kaya, balik tayo. Impeachment trial, good luck. Team Luistro, kung kayo ang boses ng Diyos, so be it. Sana magtagumpay kayo na makonvict ninyo si BP Sara. Good luck na lang sa inyo. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Subot na gyud ang yero ni tatay. Salamat tayo kay mong balay na. Buslot na. O karon mo na ni kadagko sa buslot sa balay ni ante nga mga dagko na kayo ang buslot sa ang ato nga yero. Mga dagko na gid kayo ang buslot. Kapit 30 sa bahay. 34. Ipang sapaw-sapaw lang nga yero. O karon ante pila na gani ni katuig ang inyong balay? 34 na. 34 na katuig. Oo. Mo nga ingani na iyang itsura. Oo. Oo. So dugay-dugay na gyud. Ngano man ante sa kadugayon na sa inyong hero nga inaani nang itsura wala gid mo nakapuli og atop. Gakon man pili man siyang kung mga sakit gahanguson. Wala ni kusog. Tay gakamangra. Oo, so wala gyud mo ipaningkamot. Oo. Oo. Unsa gibati day nimo kol? Gahanguson siya So dili na ka kinsa ka pangita sa inyong konsumo? ang among mga anak ra. Ang mohatag sa inyo ha. Oo. Amot-amot ra sila. Magamot-amot lang sila. Oo. Kay kung di Oo. mi amutan wala namang gyud. Salamat mig dako kay gatag sa samo sa Ginoo nga hatagan mi among kuan. Kaya sa among balay. So Wala sala. mi maggahom nga naay among ikalipay aning Pasko.
Mm. Salamat gyud. Salamat kaayo. Salamat kayo.